Sa mundong ito, ang kapangyarihan ay nasusukat sa dami ng mga numerong nakatala sa iyong bank account at sa bigat ng apelidong dala mo. Ngunit paano kung ang lahat ng karangyaan ay biglang bawiin at palitan ng alikabok, init ng araw at pait ng pawis? Si Alistair Vance Valderrama ay ang definisyon ng kasakiman at karangyaan. Sa edad na 27, wala siya ibang alam gawin kundi ang magmando, maglustay ng pera at magpalit ng mga mamahaling sasakyan gaya ng pagpapalit niya ng suot na relo. Ngunit ang kaisa-isang lalaking kinatatakutan niya, ang kanyang ama, ay naglatag na isang kondisyong hindi niya matanggihan. Upang makuha ang korona ng Valderrama Empire, kailangan niyang bitawan ang kanyang ginto at matutong humawak ng putik. Sa kabilang banda, sa gitna ng sementadong kagubatan ng Maynila ay ang nag-iisang heredera ng mga Montemayor, si Serafina Sera Eloise Montemayor. Isang babaeng tila porselana sa ganda ngunit may pusong gawa sa bakal. Tulad ni Alistair, siya ay binihag na isang pangako at isang hamon. Upang patunayan na karapat-dapat siyang mamuno, kailangan niyang maranasan ang buhay na kailanman hindi niya nasilip sa loob ng kanyang mansyon. Dalawang magkaibang mundo na pinagtagpo ng parehong lihim. Dalawang taong sanay pagsilbihan na ngayon kailangan matutong magsilbi. Sa Hacienda Valderrama kung saan ang bawat sulok ay may matang nakabantay, magsisimula ang isang laro ng pagkukunwari na hahantong sa isang katotohanan ng hindi nila inaasahan. Ang tindi ng sikat ng araw ay tila humahagupit sa likod ni Alistair. Punong-puno ng alikabok ang kanyang suot na kupas na t-shirt at ang kanyang mga palad na dati malambot at sanay sa pagpindot lamang ng laptop, ngayon ay unti-unti nang nagkakaroon ng kalyo. Hoy, Terence, huwag kang tatanga-tanga dyan. Yung mga sako ng feeds ilipat mo sa kabilang bodega. Sigaw ni Mang Berting, ang head farmer na isa-isa ilang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Pero dahil sa utos ng ama ni Alistair ay walang takot kung utusan siya. Opo, Mang Berting, papunta na. Sagot ni Alistair o mas kilala ngayon bilang si Terence. Pinahid niyang pawis sa kanyang noo gamit ang braso. Gusto niyang magreklamo. Gusto niyang sabihin ang halaga na isang oras niya sa opisina ay sapat na para bilhin ang buong bodega pero kailangan niyang manahimik. Habang nagbubuhat ng sako, napatingin siya sa malayo. Ang Hacienda Valderrama ay tila isang paraiso sa gitna ng kabundukan pero para sa kanya, ito ay isang malaking bilangguan. Napansin niya ang pagkakagulo sa harap ng malaking mansyon. May isang lumang jeep na huminto at bumaba ang isang babaeng tila hindi nababagay sa lugar na yon. Nakatayo si Alistair mula sa malayo, naniningkit ang mga mata habang pinagmamasdan ng bagong dating. Ang babae nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong, pero ang tindig nito at ang kinang ng kanyang balat ay sumisigaw ng karangyaan. Ang kanyang buhok nakatali ng maayos at kahit walang kolorete sa mukha, agaw pansin ang ganda nito. Sino yan? Bulong ni Alistair sa sarili. Ah, balita ko. Yan ang bagong aplikanteng katulong sa batsyon. Sera daw ang pangalan, wika ni Isko, ang kasamahan niyang farmhand na kanina pa rin pala nakatingin. Masyadong maganda para maging katulong, di ba? Baka mayamang naglayas. Napailing si Alistair. Sa ganyang itsura, sigurado isang araw lang yan dito at susuko na rin. Samantala sa tapat ng mansyon, mahigpit ang hawak ni Sarah sa kanyang lumang bag. Ito ang unang pagkakataon na tumayo siya sa harap ng ibang tao na hindi bilang si Sarah Montemayor kundi isang simpleng aplikante. Sigurado ka ba sa pinapasok mo, Iha? Tanong ni Aling Marta, ang may bahay ni Mang Berting at may-ari ng maliit na dampa sa loob ng hasyenda. Mabigat ang trabaho sa loob ng mansyon at ang mga maid doon, sabihin na nating hindi sila pala kaibigan sa mga baguhan, lalo na't ganyan kaganda ang mukha mo. Ngumiti si Sarah, isang ngiting may halo ng pait at determinasyon. Kailangan ko po ng trabaho, Aling Marta. Handa po akong matuto. Pagpasok ni Sarah sa kusina ng mansyon, agad siyang sinalubong ng mapanuring mga mata ni na Clarice at Gina, ang dalawang senior maid na tila reyna ng kusina. So, ikaw ang bagong extra? Mataring na tanong ni Clarice habang tinitingnan si Sarah mula ulo hanggang paa. Masyado kang maputi. Sigurado ka bang di ka hihimatayin kapag pinaghugas ka namin ng naglalakihang kawa? Hindi po ako basta-basta hihimatayin. Diretsyong sagot ni Sarah habang nakatingin sa mga mata ni Clarice. Hindi siya sanay na binabastos at kahit nagpapanggap siya, hindi ibig sabihin noon na hayaan niyang tapakan ng kanyang pagkatao. Bahagyang nagulat si Clarice sa talas ng sagot ng dalaga. Aba, sumasagot ka pa? Dito ang bago laging nasa huli.
Yang ganda mo, walang silbi yan dito kung di ka marunong sumunod. Marunong akong sumunod sa tamang utos. Pero kung balak niyo akong ibuli, nagkakamali kayo ng kinalaban? Mahinahong sabi ni Sarah pero bakas ang otoridad sa kanyang boses. Tumawa ng pilit si Gina. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kayang panindigan yang tapang mo. Mamayang gabi ikaw ang maglilinis ng buong dining hall pagkatapos ng hapunan ng pamilya Valderrama at siguraduhin mong kasing kinang ng mukha mo ang sahig, kung hindi, malalagot ka sa amin. Lumabas si Sarah sa kusina para kumuha ng tubig nang hindi sinasadya. Nakasalubong niya isang lalaking may dalang mga sako ng gulay. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Si Alistair ay natigilan. May kung anong pamilyar sa mata ng babaeng ito. Isang uri ng tingin na nakikita niya lamang sa mga taong nasa tuktok ng lipunan. Ang talas, ang talino, ang boses nito, ang tila hindi matitibag na pride. Pasensya na, sabi ng lalaki sa baritonong boses na tila hindi tugma sa suot nitong maruming damit. Sa susunod, tumingin ka sa dinaraanan mo. Sagot ni Sarah bago to tuluyang lumampas. Naiwang nakatayo si Alistair, kunot ang noo habang nakatingin sa papalayong bulto ng babae. Mayabang nakatulong. Bulong niya sa sarili pero di niya may kakaila na may kakaiba dito. Sa kabilang banda, napahinto rin si Sarah at lumingon sandali. Ang dumi ng lalaking yon, pero bakit parang hindi siya bagay sa bukid? Isip niya. May kakaiba sa paraan ng pagtayo ng lalaking yon, masyadong matuwid, masyadong kumpiyansa. Hindi nila alam na sa ilalim ng parehong langit, sa loob ng iisang hasyenda ang kanilang mga sekreto ay magsisimulang magbanggaan. Ang bilyonaryong nagpanggap na magsasaka at ang heredera na nagpanggap na katulong ay nagsimula na sa isang larong walang nakakaalam ng dulo. Mabigat na naging simula ng umaga para kay Sarah. Di pa man sumisikat ng husto ang araw, naramdaman niya ng kirot sa kanyang mga palad. Ang porselanang balat na dati tanging mamahaling lotion lang ang nararamdaman. Ngayon, hapdi ng sabon at magaspang na basahan ang kayakap. Sarah, ano ba? Nakatunganga ka na naman. Yung mga bintana sa library, siguraduhin mong walang bakas ng daliri ha? Kung hindi, uulitin mo yan lahat. Sigaw ni Clarice na tila ginawang hobby ang pagbabantay sa bawat galaw niya. Huminga na malalim si Sarah. Control yourself, Serafina. Para to sa mana, para to sa kumpanya. Paalala niya sa sarili. Opo, ginagawa na po. Sagot niya sa pinakakalmadong tono na kaya niyang ilabas. Habang nagpupunas ng bintana, napatingin siya sa labas. Mula sa ikalawang palapag ng mansyon, tanaw ang malawak na lupain ng asyenda. Doon nakita niyang lalaking nakasalubong niya kahapon. Terence, kung di siya nagkakamali. Nakasuot ito ng sandong puti na ngayon tila kulay lupa na at may pasan-pasantong mahabang kawayan. Kahit malayo, kitang-kitang hubog ng katawan nito na tila hindi nakuha sa simpleng pagbubukid lamang. Gym tone body sa gitna ng bukid? Weird. Sa loob-loob ni Sarah. Samantala sa ibaba, halos murahinas ni Alistair ang bawat damong binubunot niya. Bakit ba kailangan na? Kamayin pa to? May machine naman para dito ah. Reklamo niya habang nakatingala sa init na araw. Hoy Terence, huwag mong pagagalitan ng damo. Hindi ka sasagutin yan. Biro ni Isko na abala sa pag-ayos ng irrigation. O eto, uminom ka muna. At nga pala pinapatawag ka ni Mang Berting sa likod ng mansyon. May mga gamit daw na kailangan ayusin doon sa may generator room. Tamad na tumayo si Alistair. Ang totoo, ang generator room ang paborito niyang tambayan dahil doon walang masyadong nakakakita sa kanya. At doon malakas ang sagap ng data para sa kanyang hidden smartphone, ang tanging koneksyon niya sa tunay niyang mundo. Naglalakad siya patungo sa likod nang mapansin niya ang isang balde ng tubig na nakaharang sa daan. Kasunod doon ang pagbukas ng pinto sa likod at paglabas ni Sarah na may dalang mga basahan. Dahil sa pagmamadali, hindi napansin ni Sarah ang basang sahig. Ay! Nadulas ang paa ni Sarah. Inaasahan niya ang matigas na semento pero sa halip isang pares ng matitigas na braso ang sumalo sa kanyang bewang. Napakapit siya sa balikat ng lalaki at doon niya naramdaman ang init ng balat nito at ang amoy ng citrus at pawis. Hindi ito mabaho, sa katunayan amoy lalaki ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa malapitan, mas lalong nakita ni Alistair ang ganda ni Sarah. Ang mga mata nito ay tila may sinasabing hindi nito mabigkas. Sa susunod kasi, wag lang gandang pairalin. Gamitin din ang mata sa paglalakad.
Seryosong sabi ni Alistair bagaman sa loob-loob niya mabilis ang tibok ng kanyang puso. Agad kumala si Sarah at nag-ayos ng tayo. Sinasadya mo bang abangan ako para lang masabi ang mga linyang yan? Mataray niyang sagot. Ang pagkapahiya niya ay dinala niya sa pagtataray. Napasmark si Alistair. Excuse me, ako pa ang nag-abang? Sa laki ng asyenda na ito, sa tingin mo ikaw ang pag-aaksihan ko ng oras? Well, halatang wala kang ginagawa kundi tumayo dito at mag-obserba. Farmer ka ba talaga o tambay? Gante ni Sarah habang pinapagpagan ang kanyang uniforme. Farmer ako na marunong mag-isip. Ikaw, maid ka ba talaga? Kasi sa kilos mo parang mas marami ka pang reklamo kaysa sa trabaho. Banat ni Alistair? Napakanga si Sarah. Kung nasa Maynila sila, baka na-fire na niyang lalaking to. Wala kang pakialam sa trabaho ko. At huwag mo nga akong titigan ng ganyan. Bakit? Natutunaw ka ba? Pangaasar ni Alistair. Lumapit siya ng kaunti. Sapat na para maramdaman ni Sarah ang hininga nito. Masyado kang misteryoso. Para maging isang simpleng katulong lang, Sarah. Anong tinatago mo? Muntik nang mabitawan ni Sarah ang hawak niyang balde. Alam ba niya? Pero agad siyang nakabawi. Ang itinatago ko ay ang inis ko sa mga taong pakialamero. Umalis ka nga sa harap ko. Iniwan ni Sarah ang lalaki na may halong inis at kaba. Pagpasok niya sa loob, hinarang siya ni Clarice. O bakit namumulang mukha mo? Nakikipaglandian ka ba dun sa bagong trabahador sa labas? Kala mo naman kung sinong disente, malandi rin pala. Patot siya nito. Tumigal si Sarah at tinignan si Clarice ng diretsyo. Namumula ako dahil sa galit sa init ng araw at sa ingay ng mga taong walang magawa sa buhay kundi manira. Kung gusto mong mag-chismis, siguraduhin mong tapos ng trabaho mo dahil kung hindi, baka ang amo mong mag-fire sa'yo, hindi ang inggit mo. Naiwanang tulala si Clarice. Hindi niya akalain na ganito katalas ang dila ng bagong katulong. Samantala, sa labas, napasandal si Alistair sa pader ng generator room. Napatingin siya sa kanyang mga palad na humawak sa bewang ni Sarah kanina. May kakaiba sa babaeng yon. Hindi lang to basta maganda, may talino to at pride na hindi basta-basta nawawala kahit sa gitna ng kahirapan. Sarah, sino ka ba talaga? Bulong niya sa hangin. Kinuha niya ang kanyang hidden phone at nag-type ng message sa kanyang assistant. I needed to check something, pero discreet lang. Hindi niya alam, sa loob ng mansyon, ganun din ang ginagawa ni Sarah. Habang nagpapanggap na naglilinis ng banyo, kinuha niya ang kanyang maliit na burner phone. Dad, sigurado ka ba legal lahat ng tao dito? May isang lalaki dito, Terence ang pangalan, masyadong suspicious. Ang dalawang tagapagmana na parehong nagtatago sa ilalim ng maskara ng kahirapan ay nagsisimula ng magduda sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng asaran at iritan, may isang bagay na hindi pa mapagkukunwari, ang atraksyon na unti-unting namumuo sa bawat pagkakataong sila'y nagkakatagpo. Ang hapon sa Hacienda Valderrama ay laging abala, ngunit mas naging makulay ang paligid sa isang tradisyon tuwing Miyerkules. Ang pagpila ng mga manggagawa para sa kanilang rasyon ng merienda at ang sandaling pahinga sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Doon, muling nagtagpo ang mundo ng mga taga-bukid at taga-mansyon. At gaya ng inaasahan si Alistair na mas kilala pa rin bilang si Terence ang naging sentro ng atensyon. Terence, uminom ka muna. Kanina ka pa yatang bilad sa araw baka ma-dehydrate ka. Sabi ni Gina, isa sa mga katulong sa mansyon na kanina pa pabalik-balik sa pwesto ni Alistair. May bit-bit tong baso ng pinalamig na sagot gulaman na halatang espesyal ang timpla. Napatingin si Alistair sa baso, pagkatapos ay kay Gina na kulang na lamang itupi ang sariling uniforme para lamang maging fashionable sa paningin niya. Salamat Gina, pero may tubig naman ako rito. Simpleng sagot niya sabay turo sa kanyang kopas na water jug. Ano ka ba? Masarap to. At saka tingnan mo nga yung pawis mo, tumatagaktak na. Sabi naman ni Clarice na biglang sumalpot sa kabilang gilid ni Alistair. May dala tong bimpo at tila may balak pang punasan ang likod ng binata. Hayaan mo na kami ang mag-asikaso sa'yo. Minsan lang naman ang pahinga, di ba? Bahagyang lumayo si Alistair, nakakaramdam ng pagkailang. Sanay siya sa mga babaeng naghahabol sa kanya sa mga high-end bar sa Makati, pero doon alam niyang pera at status niya ang habol ng mga ito. Dito ang mga babaeng ito ay tila nahuhumaling sa magsasakang version niya at hindi niya alam kung alin ang mas nakakaasiwa. Kaya ko ng sarili ko, salamat na lang.
Seryosong sabi ni Alistair. Ang boses niya ay may otoridad na pilit niyang binababaan upang hindi magmukhang boss. Mula sa malayo nakaupo si Sarah sa isang ugat ng puno. Dahan-dahang kumakain ng kanyang tinapay habang pinapanood ng eksena. Hindi niya mapigilang mapairap. Ang cheap, isip niya. Nakikita niya kung paano magpa-cute ang mga kasamahan niyang maid kay Terence at nakikita rin niya kung paano to iwasan ng lalaki. Grabe talaga yung si Terence, no? Kahit yata balutin mo ng basahan, ang lakas pa rin ang dating. Bulong ni Aling Martha na tumabi sa kanya. Kaya lang mailap yung batang yan. Parang laging may malalim na iniisip. O baka naman po, masyado lang siyang bilib sa sarili kaya ganyan siya umakto. Komento ni Sarah sabay kagat sa tinapay. Tingnan niyo nga po, akala mo kung sinong gwapo kung makaiwas sa kanila. Natawa si Aling Martha. Bakit, Sarah? Hindi mo ba siya nagagapuhan? Muntik nang mabulunan si Sarah. Po, hindi po ah. Marami na po ako nakitang mas gwapo sa kanya sa pinagtatrabahuhan ko dati sa Maynila. Maraming model doon. Pero iba ang dating ni Terence. Pilit ni Aling Martha. My class, ika nga. Hindi na sumagot pa si Sarah pero hindi niya maalis ang tingin sa lalaki. Napansin niya sa kabila ng pangulit ni Gina at Clarice ang mga mata ni Alistair ay panakanakang nililingon sa direksyon niya. At tuwing magtatama ang paningin nila, si Sarah na ang unang umiiwas. Laging nagpapanggap na abala sa pagkain. Nang matapos ng break ay bumalik ng lahat sa kani-kanilang mga trabaho. Inutusan si Sarah na magdala ng ilang basket ng prutas sa may packing house na malapit sa kinatatayuan ni Alistair. Habang naglalakad, sadyang hinarangan ni Gina ang daan ni Sarah. Oh, bakit nandito ka na naman? Gusto mo rin bang makitambay kay Terence? Pasensya ka na girl ha, nauna na kami. Nakangising sabi ni Gina. Dadaan lang ako, Gina. May trabaho ako. Hindi tulad ng iba na ginawa ng career ang napapansin. Sagot ni Sarah na hindi man lamang tumigil sa paglalakad. Anong sabi mo? Galit na hinawakan ni Gina ang braso ni Sarah. Akala mo kung sino kang prinsesa? Kumusta ka dito ha? Isang linggo ka pa lang pero kung makasagot ka, akala mo pag-aari mo tong asyenda. Bitiwan mo ko. Mahinahon ngunit madiin na sabi ni Sarah. Ang kanyang mga matay nanlalamig. Isang tingin na madalas niyang ibigay sa mga board members na sumusuway sa kanya noon. Dahil sa tensyon, napansin sila ng mga manggagawa, kabilang na si Alistair. Imbes na lumapit agad na natili muna si Alistair sa gilid para panoorin kung paano dedepensahan ng babaeng to ang sarili. Sige nga, Serafina, ipakita mo kung anong kaya mo, isip niya. At kung hindi ko bitawan, anong gagawin mo? Isusumbong mo ako kay Mang Berting? Hamon ni Gina, lalong inigpitan ang hawak sa braso ni Sarah. Sa isang mabilis na galaw na halatang sanay sa self-defense classes, pinihit ni Sarah ang kanyang braso at bagyang tinulak ang siko ni Gina, sapat na para mapabitaw to at mapaatras. Hindi to marahas pero epektibo. Sabi ko, bitawan mo ko. Di ako pumunta rito para makipag-away sa inyo. Pero kung hindi niyo ako titigilan, sisiguraduhin ko, hindi niyo magugustuhan ang susunod na mangyayari, sabi ni Sarah. Ang boses ay kalmado pero puno ng banta. Namutla si Gina. Hindi dahil sa sakit kundi dahil sa gulat. May kung anong aura si Sarah na nakakatakot. Isang otoridad na hindi mo makikita sa isang ordinaryong katulong. Tama na yan, pagitna ni Alistair. Lumakad siya patungo sa kanila, bitbit ang isang sako ng abono na tila wala lang sa kanya. Gina, bumalik ka na sa loob. Pinapatawag ka ng mayordoma at ikaw? Tiningnan niya si Sarah. Itutuloy mo ba yung pagdadala ng prutas? O balak mong tumayo dyan hanggang maging juice yan? Inirapan siya ni Sarah. Kaya kong sarili ko, Terence. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol. Sino bang nagsabing pinagtatanggol kita? Ang sabi ko ay tuloy mong trabaho mo dahil nakaharang ka sa daan ko. Pangaasar ni Alistair, bagaman ang totoo, humanga siya sa pinakitang tapang ng dalaga. Naglakad palayo si Sarah, padabog na bitbit ang mga basket. Naiwan si Alistair na nakatingin sa kanya, may maliit na ngiti sa mga labi. Hoy Terence, ano, na-inlove ka na? Biro ni Isko na lumapit sa kanya. Sa babaeng yan? Masyadong matigas ang ulo niyan, parang laging handang makipaggera, sagot ni Alistair. Pero sa loob-loob niya, yun mismo ang nagustuhan niya. Sa mundong puno ng mga taong sumasang-ayon sa kanya dahil sa kanyang pera, ang isang babaeng marunong lumaban at hindi siya kinikilala ay isang malaking hamon.
Kinagabihan habang ang lahat ay natutulog na, lumabas si Sarah sa likod ng mansyon para kumuha ng sariwang hangin. Naupo siya sa isang bench at tumingin sa mga bituin. Kinuha niya ang kanyang hidden phone at binuksan ang isang banking app para tingnan ang status ng kanyang mga investment. Isang habit na hindi niya matanggal. Checking your savings account? Halos mapatalon si Sarah sa gulat. Mabilis niyang tinago ang phone sa kanyang bulsa at lumingon. Nakatayo roon si Alistair, nakasandal sa isang puno, may hawak na stick ng sigarilyo na hindi niya sinisindihan dahil ayon sa ama niya bawal ang apoy malapit sa bodega. "Kanina ka pa ba dyan?" tanong ni Sarah. Mabilis ang tibok ng puso. "Kakarating ko lang, pero mukhang may mahalagang sekreto ka sa phone mo sabi ni Alistair, dahan-dahang lumalapit. "Bakit? May boyfriend ka bang tinataguan? O baka naman hindi ka talaga taga rito?" "Wala kang pakialam sa buhay ko, Terence," sagot ni Sarah, pilit na pinapakalma ang sarili. "At bakit nandito ka? Hindi ba dapat nasa quarters kayo ng mga lalaki?" "Masyadong mainit doon at saka gusto ko lang makita kung kumusta ang palaban nating katulong pagkatapos ng eksena kanina," sabi ni Alistair. Naupo siya sa kabilang dulo ng bench, may distansya pero sapat para maamoy ni Sarah ang kanyang pabango. Isang mamahaling brand na hindi dapat afford ng isang magsasaka. Napakunot ang noon ni Sarah. Inamoy niya ang hangin. "Sandali, isang limited edition na wood and sage scent? Anong amoy yan?" tanong ni Sarah. Naniningkit ang mga mata. Bahagyang natigilan si Alistair. "Shoot, yung sabon na gamit ko. Binigay lang sa akin na isa sa mga dating katrabaho ko. Bakit? Masyadong mahal ang amoy ng sabon mo para sa isang taong nagbubungkal ng lupa?" sabi ni Sarah. Unti-unting lumalapit sa kanya para mas maamoy ang binata. Naparunok si Alistair. Ang mukha ni Sarah ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. "At ikaw naman masyadong matalas ang pang-amoy mo para sa isang taong sanay sa amoy ng Zonrox at floor wax?" Nagkatitigan sila. Dalawang taong nagpapanggap, parehong may hinala at parehong ayaw magpatalo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ang distansyang namamagitan sa kanila tila unti-unting naglalaho. Pinalitan na isang tensyong hindi galing sa galit, kundi sa isang bagay na pareho nilang di pa handang aminin. Ang katahimikan ng gabi sa Hacienda Valderrama ay nabubulabog lamang ng huni ng mga kuliglig. Ngunit para kina Alistair at Sarah, ang tanging naririnig nila ay ang sarili nilang hininga. Ang pagitan nila sa bench na iyon ay tila isang invisible na linya na naghihiwalay sa kanilang mga lihim. "Bakit, Terence? Mukha ba akong walang alam sa magagandang bagay?" hamon ni Sarah habang dahan-dahang lumalayo upang bawiin ang kanyang distansya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa takot na mabisto, kundi dahil sa kakaibang kuryenteng dumaloy nang magkalapit sila. Tumawa ng mahina si Alistair, isang tunog na hindi dapat lumalabas sa lalamunan ng isang pagod na trabahador. Ito ay isang tawang puno ng kumpiyansa, tawang nakasanayan sa mga board meetings at gala nights. Hindi naman sa ganon, pero aminin mo, Sarah, hindi ka ordinaryong babae. Ang paraan ng pagsagot mo sa mga maid kanina, ang paraan ng pagtayo mo, parang di ka sanay na may nag-uutos sa'yo. At ikaw, tingnan mo nga ang mga kamay mo, ganti ni Sarah sabay huli sa palad ni Alistair. Hinawakan niya ito, isang hawak na dapat ay mapanuri pero nagdulot ng init sa kanilang dalawa. "May kalyo, oo, pero ang hugis ng mga daliri mo, ang linis ng mga kuko mo, parang mas sanay silang humawak ng mamahaling ballpen kaysa sa karit o pala." Bahagyang binawi ni Alistair ang kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tila ba nakikipagkarera. "Nag-manicure ako bago pumunta rito. Masama ba?" Pagbibiro niya para maiba ang usapan. "Saka anong malay mo kung dati akong waiter sa isang 5-star hotel, kaya ako ganito kung kumilos." "Waiter sa hotel pero may amoy woods and sage cologne?" Tinaasan siya ng kilay ni Sarah. "Isang bote niyan halos sahod mo na ng 3 buwan dito." Napakamot sa ulo si Alistair. "Masyadong matalino ang babaeng to. Kailangan kong mag-ingat. Nakuha ko lang to sa isang balikbayan na nakatrabaho ko dati. Pinaglumaanan niya kaya hiningi ko. Sayang naman ko itatapon, di ba? Mabango naman, nagustuhan mo nga eh." "Sino nagsabing nagustuhan ko?" Irap ni Sarah. "Sinasabi ko lang na suspicious ka. Mag-ingat ka sa pagdududa mo sa akin, Sarah. Baka sa huli ang mahanap mo ay hindi ebidensya, kundi ang sarili mong nahuhulog na sa akin." Nakangising banat ni Alistair. "Sa panaginip mo, Terence. Doon ka na lang maging gwapo at bilyonaryo.
Sagot ni Sarah bago tumayo at mabilis na naglakad pabalik sa quarters ng mga babae. Kinabukasan, isang malaking kaganapan ang gumising sa buong hasyenda. Darating ang may-ari, ang matandang si Don Alejandro Valderrama, para sa isang biglang inspeksyon. Ang lahat ay tila mga langgam na nagkakandara pa sa paglilinis. Sarah, bilisan mo dyan sa pag-ayos ng mga bulaklak sa dining area. Dapat perpektong lahat bago dumating si Don Alejandro, sigaw ng mayordoma. Habang nag-aayos ng mga puting rosas, napansin ni Sarah si Alistair sa labas ng bintana, kasama ng mga tauhan na nag-aayos ng landscape. Nakita niya kinausap ni Mang Berting si Alistair nang may labis na paggalang, isang bagay na di ginagawa ng isang foreman sa isang hamak na tauhan lamang. Napansin din ni Sarah na imbes yumuko o umiwas santigan si Alistair, tila ito pa nagbigay ng instruksyon kung saan dapat itanim ang mga bagong seedlings. Sabi na nga ba may kakaiba sa lalaking yan? Bulong ni Sarah sa sarili. Maya-maya pa dumating na isang itim na SUV. Bumaba ang isang matikas na matanda na may hawak na tungkod. Ang lahat ng tauhan nakahanay at nakayuko maliban sa dalawang tao, si Sarah na nakasilip sa bintana at si Alistair na nakatayo sa likod ng isang puno ng mangga. Tila nagtatago sa paningin ng matanda. Nakita ni Sarah kung paano pasimpleng sumenyas ang matanda sa direksyon ni Alistair at kung paano to tumugon sa pamamagitan ng isang maliit na pagtango. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Biglang sumulpot si Clarice sa likuran ni Sarah. Aba, pati ba kay Don Alejandro lalandi ka rin? Ambisyosa ka talaga? Hinarap siya ni Sarah ng may malamig ng ngiti. Clarice, kung ang enerhiya mo sa pagbabantay sa akin ginagamit mo sa pagpupunas ng alikabok sa chandelier, baka di ka napagalitan kanina. Tsaka wag mong itulad ang lahat ng tao sa'yo. Hindi lahat ng nakatayo sa bintana may hinahanap na lalaki. Abat, hindi na natapos ni Clarice ang sasabihin dahil tinawag na sila para magsilbi ng tanghalian. Sa loob ng dining room, habang nag-aabot ng tubig, hindi mapigilan ni Sarah na makinig sa usapan ni Don Alejandro at Mang Berting. Kamusta ang bagong tauhan natin, Berting? Tanong ng Don habang humihigop ng sabaw. Maayos naman po, Don. Medyo matigas ang ulo nung una pero mabilis matuto. Marunong nang humawak ng pala nang di nagrereklamo. Sagot ni Mang Berting na may kasamang tawa. Mabuti. Kailangan niyang matutunan ng hirap. Hindi pwedeng laging ginto ang hawak niya. Ang korona hindi binibigay. Ito'y pinaghihirapan. Seryosong sabi ng matanda. Kumunot ang noo ni Sarah. Korona? Bagong tauhan? Tinignan niya ang bintana at doon nakita niya si Alistair. Pilit binubuhat na isang mabigat na basket ng kumpay para sa mga kabayo. Posible kayang... Pagkatapos ng tanghalian, nagkaroon ng pagkakataon si Sarah na makalabas. Nakita niya si Alistair na nagpapahinga sa tabi ng kabalyerisa, hinihingal at basang-basa ng pawis. Mukhang nahihirapan ang prinsipe natin na, wika ni Sarah habang lumalapit. May dalang isang malamig na bote ng tubig na ninakaw niya sa kusina. Tumingala si Alistair at tinanggap ang tubig. Salamat, at anong prinsipe ang pinagsasabi mo? Wala, narinig ko lang usapan sa loob. Sabi ni Sarah, sinusubukan ang reaksyon nito. Sabi ni Don Alejandro, kailangan daw matutunan ng bagong tauhan ang hirap dahil ang corona daw pinaghihirapan. Nabilaukan si Alistair sa iniinom na tubig. Mabilis siyang nagpunas ng bibig. Ah, yun ba? Baka ang tinutukoy niya yung apo na isa sa mga stockholder na pinatapon dito para mag-immersion. Hindi ako yun, Sarah. Hamak na trabahador lamang ako. Talaga? Ba't parang kabisado mo bawat sulok ng mansong to kahit bago ka lang? At ba't parang di ka natatakot kay Don Alejandro? Tumayo si Alistair at dahan-dahan lumapit kay Sarah hanggang maipit ang dalaga sa pagitan niya at ng bakod ng kabalyerisa. At ikaw, ba't parang kabisado mo kung paano magsalbi ng alak na parang sa isang high-end gala? Bakit ang mga kamay mo di amoy sabon kung amoy mamahaling hand cream na pilit mong tinatago? Nagkatinginan silang dalawa. Ang tensyon ay tila isang bombang sasabog na. Misteryoso ka, Sarah? Bulong ni Alistair. Ganon din ikaw, Terence? Sagot ni Sarah. Paano kung magkasunduan tayo? Mungkahi ni Alistair, ang mga matay nakatuon sa labi ni Sarah. Huwag nating pakialaman ang sikreto ng isa't isa. Hanggat di pa tayo handang aminin ang totoo. At ano ang makukuha ko sa deal na yan? Protection, sabi ni Alistair. Sa mga maid na umaapi sa iyo at siguro isang kaibigan na makakaintindi kung bakit ang isang tulad mo ay nandito sa putikan.
Tinitigan siya ni Sarah ng matagal bago dahan-dahang tumango. Fine, deal. Pero siguraduhin mong di ka magiging pabigat, Terence. Sa gitna ng sikat ng araw at ng amoy ng dayami, isang alyansang nabuo sa pagitan ng dalawang impostor. Hindi nila alam ang kasunduang to ang magiging metsa na isang damdaming mas mahirap itago kaysa sa kanilang mga tunay na pangalan. Ang atmosfera sa Hacienda Valderrama ay biglang nagbago mula sa pagiging isang tahimik na bukirin tungo sa isang abalang paghahanda para sa isang high-profile na pagtitipon. Balibtang balita sa mga quarters na darating ang pinaka-malalapit na kaibigan at business partner si Don Alejandro, ang mga Montemayor. Nang marinig ni Sarah ang pangalang iyon habang naglalampaso ng sahig sa Grand Hallway, muntik na siyang mabitawan ang kanyang hawak. Ang kanyang mga magulang. Dito, ngayon? Sarah, ano ba? Bilisan mo dyan. Darating na mga VIP. Sigaw ni Gina na tila mas excited pa sa mga bisita. Narinig ko darating daw ang mga Montemayor. Sila ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Baka sakaling makita ko ang anak nilang lalaki. Balita ko, gwapo rin. Wala silang anak na lalaki, Gina. Mabilis at malamig na pagtatama ni Sarah. Napatigil si Gina at tinaasan siya ng kilay. Oh, paano mo nalaman? Close kayo? Hindi. Nabasa ko lang sa dyaryo dati. Palusot ni Sarah habang ang puso niya ay tila gustong tumalon sa lalamunan niya. Patay, kailangan kong magtago. Sa labas, si Alistair ay abala rin sa pag-aayos ng parking area para sa mga darating na luxury cars. Nakasuot siya ng isang reflector vest at straw hat na halos tumakip na sa kanyang mukha. Nang pumasok ang isang kulay pilak na Rolls Royce, nanigas siya sa kinatatayuan niya. Kilala niya ang kotseng yon. Yon ang sasakyan ni na Don Enrique at Doña Victoria Montemayor. Alam niya kapag nakita siya ng mga ito, tapos ang kanyang pagpapanggap dahil matalik na kaibigan ng mga ito ang kanyang ama. Terence, i-assist mo na yung mga bisita sa pagbababa ng gamit, utos ni Mang Berting. Mang Berting, masama pa ang pakiramdam ko. Baka po pwedeng si Isko na lang? Pakiusap ni Alistair, habang pilit na ibinababa ang sombrero. Ngayon ka pa magkakasakit? Doon ka na, bilisan mo. Napilitang lumapit si Alistair. Binuksan niya ang pinto ng kotse nang di tumitingala. Welcome to Hacienda Valderrama po. Sabi niya sa baritonong boses. Pilit binabago ang kanyang intonasyon. Lumabas sa isang laking may otoridad, si Don Enrique. Salamat iho. Pakidala na lang ng mga maleta namin sa loob. Sabi nito nang di man lang tinitingnan ang muka ng trabahador. Nakahinga na malawag si Alistair. Safe. Pero hindi niya alam ang mas malaking gulo nasa loob ng mansyon. Sa loob ng dining hall, inutusan ni Sarah na magsilbi ng welcome drinks. Nakasuot siya ng face mask, isang lumang strategy na ginagamit niya kapag may trangkaso kunwari siya. Sarah, bakit nakamask ka? Alisin mo yan, nakakaya sa mga bisita. Bulong ng mayrodoma. May ubo po ako baka mahawa sila. Pagsisinungaling ni Sarah. Pumasok na ang mga bisita. Kasama ni Don Alejandro ang mga magulang ni Sarah. Nagtatawanan sila habang papasok sa hall. Alejandro, napakaganda pa rin ang iyong hacienda. Parang kailan lang nang huli kaming bumisita rito. Wika ni Doña Victoria. Salamat, Victoria. Oo nga pala. Nasaan ang anak ninyong si Serafina? Akala ko ba isasama niyo siya? Tanong ni Don Alejandro. Napahinto si Sarah sa paglalagay ng baso. Halos manginig ang kanyang kamay. Si Sarah? Alam mo naman ang batang yon. Masyadong adventurous. Sabi niya pupunta muna siya ng Europe para sa isang malaking bakasyon bago asikasuhin ang aming bagong proyekto. Sagot ni Don Enrique. Europe? Talaga, Dad? Isip ni Sarah habang dahan-dahang lumalapit para iabot ang juice. Nang itatapat na ni Sarah ang tray kay Doña Victoria, biglang lumingon ang kanyang ina. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sandaling natigilan ng matanda at may kung anong pamilyar sa mata ng katulong na to na nakamask. Iho, iha, parang pamilyar ang mga mata mo. Sabi ni Doña Victoria, tila sinusuri ang mukha ni Sarah. Marami po talagang magkakahawig ang mga mata, ma'am. Sagot ni Sarah sa pinakamababang boses na kaya niya. Eksakto namang pumasok si Alistair bitbit ang mga maleta. Pagkakita niya sa sitwasyon, naramdaman niya ang tensyon. Napatingin siya kay Sarah at pagkatapos ay sa mga Montemayor. Excuse me po, saan po ilalagay itong mga gamit? Singit ni Alistair, sadyang gumagawa ng ingay para maagaw ang atensyon ng matatanda. Doon sa guest wing, Terence, sagot ni Don Alejandro.
Sa isang pagkakataon habang abala ang matatanda sa pagkukwentuhan, nagkasalubong sina Alistair at Sarah sa gilid ng pasilyo. Hinila ni Alistair si Sarah sa isang sulok na walang tao. Anong ginagawa mo? Ba't para nakakita ka ng multo? Tanong ni Alistair habang nakataas ang kilay. Wala kang pakialam at bakit ka nandito? Tapos mo na bang iakyat ang mga maleta? Balik na tanong ni Sarah halatang nagpapanik. Sarah, kung kailangan mo ng tulong para magtago sa mga bisita, sabihin mo lang. Parang pareho tayo ng iniisip. Sabi ni Alistair, may halong pang-aasar pero seryoso ang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sinasabi ko lang na kailangan mong mawala muna sa loob ng mansyon habang narito sila. Alam ko kung saan ka po pwedeng tumambay na walang makakakita sa'yo. Alok ni Alistair. Tinitigan siya ni Sarah. Bakit mo to ginagawa, Terence? Sabi ko na sa'yo, hindi ba? Proteksyon. At pakiramdam ko may utang ka sa akin kapag natapos tong araw na to. Sabi ni Alistair sabay kindat. Sa labas ng mansyon habang naglalakad palayo si Alistair. Napangiti siya. Sigurado na siya. Ang katulong na si Sarah ay walang iba kung hindi ang nawawalang heredera ng mga Montemayor. At kung si Sarah ay nagpapanggap, ibig sabihin, hindi lang siya ang may nilalarong laro sa loob ng hasyenda. Sa loob naman, si Sarah ay napasandal sa padera. Kailangan kong makaligtas sa weekend na ito nang di nabubuko ni na dad at mom. Pero si Terence, paano niya nalaman na kailangan ko ng tulong? Ang mga lihim ay unti-unting nagkaroon ng lamat at sa pagdating ng mga magulang ni Sarah, ang mundong itinayo nila ni Alistair ay lalo naging mapanganib at mas nakaka-excite. Nang makaalis si Sarah sa harap ng kanyang mga magulang nang hindi nabubuko, halos hindi siya makahinga. Ang bawat takbang niya palayo sa garden ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na bubog. Pagdating niya sa likod ng mansyon, napasandal siya sa malamig na pader ng bodega. Hinahawakan ang kanyang dibdib na tila sasabog sa kaba. Akala ko katapusan ko na, bulong niya sa sarili. Sarah, bakit nandito ka? Napatalon si Sarah sa gulat nang mamataan si Terence o si Alistair na naglalakad palapit bitbit ng isang rolo ng alambre at mga kagamitan sa pagbabakod. Nakasuot to ng kupas na sando at maong na may mga mansya ng grasa pero ang matitigas na muscle sa braso nito ay tila sumisigaw ng lakas na hindi pangkaraniwang magsasaka. Terence, wala, nagpapahangin lang. Mabilis na sagot ni Sarah, pilit na inaayos ang kanyang gusot na uniforme. Nanatili ang tingin ni Alistair sa kanya, matalas ang kanyang pakiramdam. Nakita niya ang pamumutla ni Sarah at ang panginginig ng mga daliri nito. Namumutla ka? Para kang nakakita ng multo sa loob ng mansyon. Sinaktan ka ba ni na Clarice? Hindi, okay lang ako. Marami lang talagang ginagawa dahil sa mga VIP bisita. Pagdadahilan ni Sarah. Hindi kumbensido si Alistair. Binaba niya ang kanyang mga gamit at lumapit sa dalaga. Sarah, hindi ka marunong magtago ng nararamdaman mo. Kung may problema po, pwedeng mo akong kausapin. Hindi ba't magkakampi tayo rito? Tumingala si Sarah sa kanya. Sa kabila ng dumi sa mukha ni Terence, nakikita niya ang katapatan sa mga mata nito. Gusto niyang sabihin dito na ang mga bisita sa loob ay ang kanyang mga magulang, pero hindi niya magawa. Para kay Alistair, si Sarah ay isang misteryosong babae na baka nagtatago sa isang masamang nakaraan sa Maynila. At mas mabuting manatili mo na yon sa ganoong akala. Salamat, Terence, pero kailangan ko nang bumalik. Marami pang lilinisin sa dining hall, sabi ni Sarah bago mabilis na naglakad papalayo. Kinabukasan ng init ng araw sa Hacienda Valderrama ay tila mas lalong tumindi. Inutusan ni Sarah na magdala ng mga malamig na inumin para sa mga manggagawang nag-aayos ng irrigation system sa dulong bahagi ng pastulan, malapit sa sapa kung saan nagtatrabaho si Alistair. Habang naglalakad sa gitna ng matatayog na damo, nakita ni Sarah si Alistair na abala sa pagpukpok ng mga poste. Hinubad nito ang kanyang t-shirt at sinampay sa bakod, kaya ang pawisang likod nito ay kumikinang sa ilalim ng araw. Napahinto si Sarah. Hindi niya maikakaila na may kakaibang atraksyon siyang nararamdaman para sa lalaking to. Oh, baka matunaw yung poste kakatitig mo. Pangaasar ni Alistair na mapansing nakatayo si Sarah sa malayo. Naramdaman ni Sarah ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kapal mo, eto uminom ka muna. Utos ni Mang Berting na dalhan kayo ng merienda. Inabot ni Alistair ang baso ng tubig pero sadya niyang hinawakan ng kamay ni Sarah habang kinukuha to.
Ang kuryenteng dumaloy sa kanilang pagitan ay tila mas mainit pa sa sikat ng araw. Nagkatitigan sila ng matagal. Sa sandaling yon nawala ang ingay ng mga kuliglig at ang agos ng sapa. Bakit mo ba ako tinutulungan, Terence? Mahinang tanong ni Sarah, isang hamak na, katulong lang naman ako rito. Wala akong may bibigay sa'yo. Nag-smirk si Alistair pero ang kanyang mga mata ay seryoso. Hindi ko kailangan ng kahit anong mula sa'yo, Sarah. Sapat sa akin na nakikita kitang lumalaban sa bawat araw. Masyado kang matapang para sa isang babaeng katulong lang. At yun ang nagugustuhan ko sa'yo. Nagustuhan? Ulit ni Sarah. Ang puso niya tila nag-skip ng beat. Oo, nagustuhan. Pag-uulit ni Alistair. Dahan-dahang lumapit sa kanya. Alam ko pareho tayo may mga sikretong di pa kayang sabihin. Pero tuwing kasama kita pakiramdam ko, di ko kailangan magpanggap na kung sino. Huminga na malalim si Sarah. Ganon din ako, Terence. Sa piling mo, nakakalimutan ko lahat ng pressure, lahat ng expectation. Dahan-dahang inilapit ni Alistair ang kanyang mukha kay Sarah. Ramdam ni Sarah ang init ng katawan ng lalaki at ang amoy ng lupa at pawis na sa kakaibang paraan ay nakakaadik para sa kanya. Hindi niya na inisip kung may makakakita sa kanila. Sa gitna ng masukal na bahagi ng asyenda, malayo sa mapanuring mata ng mga maid at sa mahigpit na tingin ng kanilang mga magulang. Hinayaan nilang magtagpo ang kanilang mga labi. Ito ay isang matamis, marahan at tapat na halik. Isang halik na walang halong kontrata. Walang halong business interest at walang halong status sa lipunan. Para kay Alistair, si Sarah ang babaeng gusto niyang protektahan kahit wala siyang bilyon. Para kay Sarah, si Terence ang lalaking gusto niyang sandalan kahit wala itong pangalan. Nang kumalas sila, kapwa sila hingal at may mga ngiti sa labi. Wala akong pakialam kung sino ka man talaga, Sarah. Bulong ni Alistair habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Basta tatandaan mo dito sa hasyenda, ako ang magiging sandinan mo. Ngumiti si Sarah, bagaman may kaunting kirot sa kanyang puso. Paano kung malalaman ni Terence na ang katulong ng minahal niya ay ang heredera ng mga Montemayor? At paano kung malaman ni Sarah na ang magsasakang sinasandalan niya ay ang bilyonaryong anak ng may-ari ng lupang ito? Ngunit sa ngayon, sa ilalim ng asul na langit ng Hacienda Valderrama, mas pinili ng yakapin ang tamis ng kasalukuyan kaysa sa pait ng katotohanan na naghihintay sa kanila. Matapos ang halik na yon sa likod ng bodega, tila nagbagong ihip ng hangin sa Hacienda Valderrama. Hindi na lamang to tungkol sa pagpapanggap o sa mga kondisyon ng kanilang mga ama. Ang bawat sulyap ni Alistair mula sa malayo at ang bawat palihim ng ngiti ni Sarah habang naglilinis ng bintana ay punong-puno ng kahulugan. Isang hapon habang abala lahat sa mansyon dahil sa isang grandeng dinner party para sa mga bisita, nakahanap ng pagkakataon si Alistair. Pasimple siyang dumaan sa may dirty kitchen at nag-iwan ng isang maliit na lukot na papel sa ibabaw ng basket ng mga kamatis. Takas tayo, 5 p.m. sa dulo ng pastulan, malapit sa malaking balete. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Mabilis tinago ni Sarah ang papel sa loob ng kanyang bulsa. Kinakabahan siya pero mas nangingibabaw ang pananabik. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya rito, ngayon lang siya nakaramdam ng tunay na kalayaan. Eksaktong alas 5 habang ang mga maid ay abala sa pagluluto, dumaan si Sarah sa silid ng garden at mabilis tumakbo patungo sa dulo ng pastulan. Doon nakita niya si Alistair na nakasandal sa isang lumang motorsiklo, isang barako na halatang gamit na sa bukid. Seryoso ka ba? Saan tayo pupunta gamit yan? Natatawa ang sagot ni Sarah habang lumalapit. Sa lugar kung saan walang mga amo, walang mga maid na matataray at walang trabaho. Sagot ni Alistair sabay abot ng isang helmet. Sakay na, Sarah. Ipapakita ko sa iyo ang totoong ganda ng hasyenda. Sumakay si Sarah at napayakap na mahigpit sa bewang ni Alistair nang biglang umarangkada ang motor. Nilakbay nila ang mga baku-bakong daan. Lumampas sa mga taniman ng kape hanggang sa marating nila ang isang bahagi ng hasyenda na di pa masyadong nadidiskubre ng mga tao. Isang malawak na ilog na may napakalinaw na tubig at sa tabi nito ay isang maliit ngunit matibay na kubo. Wow! Bulong ni Sarah habang bumababa ng motor. Ang ilog ay tila kristal sa ilalim ng papalubog na araw. Paano mo nahanap ang lugar na to? Dito ako tumatambay kapag gusto kong mapag-isa, sabi ni Alistair, dahan-dahang hinahawakan ng kamay ni Sarah. Sarah, ayoko nang magpaligoy-ligoy pa.
Sa loob na maikling panahon na nakilala kita, pakiramdam ko, matagal na tayong magkakilala. Kahit hindi ko alam ang buong kwento mo, sapat na sa akin ang nararamdaman ko ngayon. Tinitigan niya si Sarah. Ano bang nararamdaman mo, Terence? Mahal kita, Sarah. Hindi bilang katulong kundi bilang ikaw. Seryosong sabi ni Alistair. Napangiti si Sarah, ang mga mata nanginginig. Mahal din kita, Terence, kahit sino ka pa. Sa ilalim ng langit na unti-unting nagiging kahel, opisyal na naging sila. Isang simpleng pag-amin na nagdulot ng labis na saya sa kanilang dalawa. Dahil sa sobrang init ng panahon at sa sobrang saya, nagkatuwaan silang dalawa na maligo sa ilog. Ang lamig! Sigaw ni Sarah habang sinusulyapan ng tubig si Alistair. Naghabulan sila sa mababaw na bahagi ng ilog, nagtatawanan na parang mga bata. Sa sandaling yon, wala siyang iniisip na problema. Wala silang iniisip na bilyong-bilyong utos, ngunit ang lahat ng langit ay mapaglaro. Ang kaninang liwanag ng hapon ay biglang nagdilim. Ang mga ulap ay mabilis na nag-ipon. At sa loob ng ilang minuto, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Sarah, kailangan nating umahon? Sigaw ni Alistair habang hinahatak ang dalaga patungo sa pampang. Pero bago pa man sila tuluyang makalayo, narinig nilang isang dagundong mula sa itaas na bahagi ng bundok. Ang tahimik na ilog ay bigla na lamang bumaha. Ang tubig ay mabilis na tumaas at naging kulay kape dahil sa rumaragasang putik at mga troso. Terence, ang lakas ng agos! Sigaw ni Sarah. Bakas ang takot sa kanyang boses. Dahil sa taas ng tubig at bilis ng baha, hindi na sila makakabalik pa sa kabilang panig kung saan nakapark ang motor. Muntik pang matangay si Sarah kung hindi lamang siya mabilis na nayakap ni Alistair at nahila patungo sa maliit na kubo na nasa mataas na bahagi ng lupa. Dito muna tayo. Hindi natin kayang tumawid sa ilog, masyadong delikado. Hingal na sabi ni Alistair habang sinasara ang pinto ng maliit na kubo. Sa loob ng maliit na kubo, ang tanging ingay ay ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa bubong na anahaw at ang nagngangalit na agos ng baha sa ilog sa labas. Ngunit sa apat na sulok ng silid na iyon, tila huminto ang oras para kina Alistair at Sarah. Basang-basa silang pareho, nanginginig hindi lang dahil sa lamig ng ulan, kung hindi dahil sa matinding emosyong namumuo sa pagitan nila. Ang manipis na kumot na ibinalot ni Alistair sa basang uniforme ng katulong, bakas na bakas ang hubog ng katawan nito. Tinitigan ni Alistair si Sarah. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na nanggagaling sa bintana, nakita niya ang panginginig ng mga labi ni Sarah at ang takot sa mata nito. Takot hindi sa baha, kundi sa nagbabadyang pagbabago sa kanilang relasyon. Dahan-dahang itinaas ni Alistair ang kanyang kamay at hinaplos ang basang pisngi ng dalaga. Nanginginig ka, bulong ni Alistair. Ang boses ay garalgal at pinipigil ang pagnanasa. Malamig, sagot ni Sarah. Halos hindi lumalabas ang boses. Ngunit sa kistap ng kanyang mga mata, alam ni Alistair na hindi lamang ang lamig ang nararamdaman nito. Hindi na nakapaghintay si Alistair. Dahan-dahang inilapit ang kanyang muka at tinalikan si Sarah. Hindi ito tulad ng mga naunang halik na mabilis at puno ng kaba. Ito ay isang halik na banayad, mapagparaya at puno ng pangako. Ramdam ni Sarah ang init ng katawan ni Alistair na dumadaloy sa kanya. Tinutunaw ang lamig ng ulan at ang takot sa kanyang puso. Sumuko si Sarah sa halik. Tinaas ang kanyang mga braso at ipinulupot sa leeg ni Alistair. Hinila to papalapit. Ang bawat dampi ng kanilang mga labi ay tila nagsasabi, narito ako, ligtas ka sa piling ko. Dahan-dahan, binuhat ni Alistair si Sarah at inilapag sa ibabaw ng lumang papag ng kawayan. Ang bawat galaw puno ng pag-iingat, tila natatakot na mabasag ang porselanang ganda ng dalaga. Humiga siya sa tabi ni Sarah, ang kanilang mga katawan ay magkadikit, nagpapalitan ng init sa gitna ng malamig na gabi. Hinalika ni Alistair ang noo ni Sarah, ang mga mata, ang ilong, bago muling humalik sa mga labi nito. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa bewang ni Sarah, hinahaplos ang basang tela ng kanyang uniforme. Bawat haplos nagdudulot ng kuryente sa katawan ni Sarah, nagpapabilis ang tibok ng kanyang puso. Sarah, bulong ni Alistair sa gitna ng halik. Sigurado ka ba?
Tumingala si Sarah sa kanya. Nakita niya sa mga mata ni Alistair ang labis na pagmamahal at paggalang. Alam niya na sa gabing ito, sa loob ng maliit na kubo na ito, hindi siyang heredera ng mga Montemayor at ang lalaking kasama niya ay hindi ang bilyonaryong si Alistair Valderrama. Sila lang ay sina Sarah at Terence, dalawang pusong nagtatago sa gitna ng bagyo. Dahan-dahan, tumango si Sarah. Sigurado ako, Terence, mahal kita? Sa gabing yon, sa ilalim ng bubong ng maliit na kubo ay ang baha ay nagangalit sa labas. Binigay ni na Alistair at Sarah ang kanilang mga sarili sa isa't isa. Isang pagsasama na puno ng emosyon, pangako at wagas na pag-ibig. Ang lamig ng ulan ay napalitan ng init ng kanilang mga katawan at ang takot sa bahay napalitan ng kapanatagan sa piling ng isa't isa. Nang matapos ang lahat, nakatulog silang magkayakap sa ibabaw ng papag. Ang kumot na kabalot sa kanilang mga katawan. Ang ingay ng ulan ay tila naging isang uyayi na nagpapatulog sa kanila, bitbit ang sekretong mas matamis kaysa anumang kayamanan sa mundo. Ang baha sa labas unti-unti nang humuhupa, pero ang pag-ibig na nabuo sa loob ng kubo ay hinding-hindi na magwawakas. Ang liwanag ng bukang liwayway, dahan-dahang sumilip sa mga siwang ng kubo. Nagdadala ng init sa dalawang katawang magkayakap pa rin sa ibabaw ng papag. Ang baha sa labas sumupa na, iniwan ang lupang basa at amoy ulan. Ngunit sa loob ng silinayon ang atmosfera ay nananatiling puno ng tamis at pangako. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Sarah. Ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ni Alistair na mahimbing pang natutulog. Sa pagkakataong to, wala ang sombrero, wala ang matigas na anyo ng isang magsasaka, tanging ang lalaking minahal niya ang nasa harap niya. Hinaplos niya magaspang na pisngi nito at di niya mapigilan na mapangiti. Nang magising si Alistair, agad siyang humiti at hinila si Sarah para sa isang mabilis na halik. Kailangan na natin bumalik bago pa tayo hanapin ang buong asyenda, bulong niya. Maingat silang bumalik sa mansyon, gumagawa ng mga palusot tungkol sa kung bakit sila inabot ng baha sa kalsada. Simula noon, ang kanilang pag-iibigan ay naging isang masarap na sikreto. Sa bawat pagkakataon, sa likod ng mga matatayog na maisan, sa loob ng bakanteng bodega o sa madilim na sulok ng garden, tuwing hating gabi muling nagtatagpo ang kanilang mga mundo. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay abala sa paghahanda para sa isang malaking event, nakita sila sa maliit na library sa ground floor. Terence, baka may makakita sa atin, bulong ni Sarah habang sinasara ni Alistair ang pinto. Wala silang pakialam sa atin ngayon, sagot ni Alistair bago siya ay sinandal sa pader. Ang kanyang mga halik mabilis na bumaba mula sa labi patungo sa leeg ni Sarah, nagpapakawala ng mga mahihinang daing mula sa dalaga. Ang init ng kanilang mga katawan muling nagliyab, isang gutom na tila hindi kailanman mapapawi. Sa bawat haplos at bulong ng pag-ibig, lalong lumalalim ang ugnayan nila. Tila binibigay ang lahat, pero bago pa man dumating ang oras ng katotohanan, ngunit ang kaligayahan bigla na bahira ng lason. Isang umaga, habang papunta si Sarah sa garden para magdilig, napatigil siya nang makita ang isang pamilyar na itim na sasakyan sa harap ng mansyon. Isang babaeng sopistikada, nakasuot ng designer dress at sunglasses ang bumaba. Ito ay si Natasha, ang ex-girlfriend ni Alistair mula sa mundo ng mga bilyonaryo. Nagtago si Sarah sa likod ng mga halaman, ngunit ang kanyang puso ay tila nadurog nang makita niyang lumabas si Alistair mula sa quarters. Di niya narinig ang usapan pero nakita niyang lahat. Bigla, yumakap ni Natasha si Alistair, isang yakap na puno ng pangungulila at pagmamayari. At ang mas masakit para kay Sarah, hindi agad kumala si Alistair. Nabitawan ni Sarah ang hawak niya na pandilig. Ang selos at galit ay tila isang apoy na lumamon sa kanyang dibdib. Sino siya? Bakit gano'n na lamang ang trato niya kay Terence? Di niya na hinintay na matapos pang eksena. Tumakbo siya pabalik sa quarters ng mga maid, ang mga luha pilit na pinipigil. Sa gitna ng paghihinagpis at pag-iwas kay Alistair, isang mas malaking bagyo ang dumating. Isang hapon, 3 malalaking sasakyan ang pumarada sa harap ng mansyon. Hindi ito ang mga Valderrama, ito ang pamilya Montemayor. Bumaba ang ama ni Sarah na si Don Enrique, ngunit ang mas nakakagulat ay ang kanyang ina, si Doña Victoria.
Ang mukha ng kanyang ina ay puno ng puot at pag-aalala. Nagkakagulo sa mansyon. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Doña Victoria na umalingaw-ngaw sa buong hallway. Lumabas si Sarah mula sa kusina. Nakasuot pa rin ng uniforme ng katulong. Pagkakita sa kanya ni Doña Victoria, agad tong tumakbo at yumakap siya na mahigpit, kasunod ng pagbuhos ng emosyon. Diyos ko, Serafina, tingnan mo nga ang sarili mo, ang mga kamay mo, ang suot mo. Sigaw ng kanyang ina habang tinitingnan ng kanyang magaspang na palad. Lumingon ang Doña kay Don Enrique ng may matatalas na mata. Enrique, sapat na ito. Nalaman ko ng lahat. Paano mo nagawang gawing katulong kaisa-isa nating anak bilang pagsubok? Victoria, kailangan niyang matutunan ang hirap ng buhay para sa kumpanya. Simula ni Don Enrique. Huwag mong gagamitin ang kumpanya bilang rason. Putol ni Doña Victoria. Ko ang kapalit ng pagmamanahan ng Montemayor Empire ay ang pagpapahirap sa anak ko. Kung kailangan niyang lumuhod at magpunas ng sayag na ibang tao para lang maging karapat-dapat, ibibigay ko ang lahat kay Sarah, ang sarili kong mga shares, ang sarili kong kayamanan. Hindi niya kailangan ng kondisyon mo? Ang lahat ng tauhan, pati na sina Clarice at Gina, ay napanganga. Ang kanilang inaaping katulong ay ang nag-iisang heredera ng mga Montemayor, ang pamilyang mas mayaman pa sa inaakala niya. Sa gitna ng tensyon, dumating si Alistair. Napatigil siya sa may pintuan na makitang eksena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Sarah na yakap-yakap ng kanyang ina. At nang marinig ang pangalang Serafina Montemayor, nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang galit sa mata ni Sarah dahil kay Natasha ay ngayon nahaluan na ng kaba dahil sa pagkakabuko ng kanyang pagkatao. Samantala, si Alistair ay nanatiling nakatayo doon, ang bilyonaryong nagpapanggap na trabahador, kaharap ang herederang nagpapanggap na katulong. Ang maskara ay tuluyan ng nalaglag at ang katotohanan mas masakit kaysa anumang pagpapanggap. Makalipas ang 2 buwan, ang Hacienda Valderrama ay naging isang malabong alaala na lamang ng nakaraan. Isang panaginip na nabuo sa gitna ng putik at init ng araw. Na ngayon tinakpan na ng matatayog na gusali at malamig na aircon ng Makati. Ang dating Sarah na marumi ang uniforme at may mga kamay na amoy floor wax ay wala na. Sa halip, ang nakatayo sa harap ng salamin ay si Serafina Eloise Montemayor, ang itinuturing na ice queen ng shipping industry. Nakasuot siya ng isang dekalibreng emerald green power suit na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaistilong shinyon at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng kahit anong emosyon. Ma'am, handa na po ang boardroom? Naroon ang mga kinatawan ng Valderrama Empire, ulat ng kanyang sekretarya. Huminga na malalim si Sarah. Itong araw na iniiwasan niya, ngunit alam niya na hindi niya matatakasan. Ang merger ng Montemayor Shipping at Valderrama Logistics, pinakamalaking usapin sa bansa. Pagpihit niya ng pinto ng boardroom, bumandera sa kanya ang isang mahabang lamesang gawa sa mahogany at sa kabilang dulo nakaupo ang lalaki na huling beses niyang nakita sa gitna ng bukid. Si Alistair Vance Valderrama. Wala na ang Terence na amoy lupa at pawis ang nakaupo sa harap niya, isang lalaking animo nililok sa kumpiyansa. Nakasuot ng charcoal gray suit na kitang-kitang pasadyapa mula sa Italy. Ang kanyang buhok ay maayos na nakabrush back at ang kanyang mga titig kasing talas ng patalim. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumigil ang mundo ng ilang segundo. Ramdam ni Sarah ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Naalala niya bawat halik sa kubo, bawat haplos sa gitna ng ulan. At ang masakit na makikita itong kayakap si Natalia, pero sa boardroom na ito wala na ang puso. Dire-diretsyong naglakad si Sarah at umupo sa tapat ni Alistair. Hindi siya ngumiti, hindi siya tumango, hindi niya ito kililala. Let's start. Malamig na pahayag ni Sarah. Ang boses ay puno ng otoridad na tila hindi kailanman katulong. Sa loob ng 3 oras, ang boardroom ay naging isang battlefield. Nagpalitan ng mga numero, graphs at projections, ngunit sa likod ng profesionalismo, ang tensyon sa pagitan ni Sarah at Alistair halos maaari ng hawakan. Tuwing kailangan mag-abot ng mga dokumento, sinisiguro ni Sarah na hindi dadampi ang kanyang balat sa balat ni Alistair. Ang bawat salita na lumalabas sa bibig ni Alistair, tinututulan ni Sarah ng may lohika.
At ang bawat mungkahi ni Sarah ay sinusuri ni Alistair ng may matinding pagdududa. I believe the 60-40 split is more than fair for the Valderrama side considering our fleet size, sabi ni Sarah habang nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Alistair. Napasmirk si Alistair. Ang pamilyar na smirk na dating nagpapakilig kay Sarah pero ngayon ay tila isa ng insulto. Fair? In the world of business, Serafina, fair is a relative term. We provide the infrastructure. Without us, your ships are just floating metals. And without our ships, your warehouses are just empty boxes, Alistair. Gante ni Sarah. Walang imek ang mga board members sa paligid nila. Ramdam nila ng lahat ng hidwaan ng dalawa ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. May kung ano pang personal na baga na pilit nilang tinatago sa ilalim ng kanilang mga mamahaling suit. Nang matapos ang meeting, agad na tumayo si Sarah. The meeting is adjourned. My team will send a revised proposal by tomorrow. Lalabas na sana si Sarah nang biglang magsalita si Alistair. Ang boses ay mahina pero sapat na para marinig niya. You've changed. Masyado mo na yatang nalinisan ang sarili mo sa dumi ng hasyenda, Serafina. Napatigil si Sarah pero hindi siya lumingon. The hacienda was a role I played to please my father. This is who I really am. Isang Montemayor na hindi basta-basta nagpapaloko. I never fooled you. Mabilis na sagot ni Alistair. Tumayo na rin ito at dahan-dahan lumapit sa kanya. We were both playing a game, weren't we? Pareho tayo nagsisinungaling. Hinarap siya ni Sarah, ang kanyang mga mata naniningkit. The difference is, I lied about my name. You lied about your intentions. I saw you with Natasha, Alistair. Huwag mo nang itanggi. Natasha was, I don't care who she was, putol ni Sarah. Dahil sa boredom na ito, wala nang Terence at Sarah. There's only a Valderrama and Montemayor. At sisiguraduhin ko na sa Roger na ito, hindi ako ang magiging talo. Iniwan ni Sarah si Alistair na nakatayo sa gitna ng boardroom. Ang katahimikang namayani pagkatapos niyang lumabas ay mas masakit pa sa sigawan. Pareho silang naging matagumpay sa kanilang mga pagsubok. Pareho nilang nakuha ang kanilang mga kumpanya, pero sa gitna ng rurok ng kanilang tagumpay, tila mas naging malayo sila sa isa't isa kesa nung sila'y dalawang hamak na trabahador lamang sa gitna ng bukid. Pagdating sa kanilang loob ng opisina, napasandal si Sarah sa pinto at napapikit. Ang kanyang puso na pilit niyang ginagawang bato sa loob ng 2 buwan ay tila unti-unting nagkakalamat sa isang tingin pa lamang ng lalaking kailanman ay hindi niya magagawang limutin. Matapos ang tensyon sa loob ng boardroom, mabilis na lumabas si Sarah sa gilid. Ang bawat takbang niya sa hallway ay tila pagtakas sa isang apoy na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit habang papalapit siya sa kanyang opisina, biglang uminog ang paligid. Ang mga puting dingding ng Montemayor Tower ay tila naging malabong ulap at ang tunog ng sarili niyang mga heels sa sahig ay tila nanggagaling na sa malayo. Ma'am Sarah, okay lang po ba kayo? Tanong ng kanyang sekretarang si Nina, ngunit hindi na narinig pa ni Sarah ang sagot. Biglang nagdilim ang lahat. Ang kanyang tuhod ay bumigay at bago pa man siya tuluyan na humalik sa malamig na marmol na sahig, isang pares ng matitigas na braso ang sumalo sa kanya. Sarah, Serafina! Yon ang boses ni Alistair. Sinundan niya ang dalaga dahil hindi pa siya tapos sa kanilang pag-uusap. Ngunit hindi niya inaasahan na makikita itong mawawala ng malay. Sa takot at pag-aalala, binuhat ni Alistair si Sarah na parang isang bagong kasal. Di alintana ang mga empleyadong nakatingin at ang mga bulungan sa paligid. Tumawag kayo ng klinik, ngayon na! Sigaw ni Alistair. Ang boses ay punong-puno ng otoridad na hindi matatanggihan. Dinala niya si Sarah sa isang executive clinic sa loob din ng gusali. Maingat niya itong inihiga sa kama habang sinusuri ng doktor ang dalaga. Hindi mapakali si Alistair sa gilid. Ang kanyang mga kamay na sanay na humawak ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata ay nanginginig na ngayon sa kaba. Matapos ang ilang minuto, dahan-dahan, nagmulat ng mga mata si Sarah. Ang amoy ng antiseptic at malamig na aircon ang bumungad sa kanya. Kasunod na mukha ni Alistair na bakas ang matinding pag-aalala. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Sarah. Nasa klinik ka, nahimatay ka sa hallway. Sagot ni Alistair, ang boses ay malambot.
Malayo sa matigas na boses niya kanina sa boardroom. Pumasok ang doktor na may hawak na folder. Miss Montemayor, gising ka na pala. Normal lang naman ang vital signs mo pero base sa mga sintomas na sinabi ng sekretary mo, ang pagiging mahuluhin mo nitong mga nakarang araw at ang pagsusuka, minarapat namin magsagawa ng mabilis na blood test habang wala ka pang walay. Napakunot ang noon ni Sarah. Naalala niya nitong mga nakarang linggo, hindi niya maatim ang amoy ng paborito niyang kape. Noong isang gabi pa nga, bigla siyang naghanap ng hilaw na mangga na may kasamang peanut butter at isang kombinasyon na kahit siya'y nandidiri nung una, pero tila yun lang ang tanging tatanggapin ng sikmura niya. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Kabang tanong ni Sarah. Tumingin ang doktor kay Sarah pagkatapos ay kay Alistair na tila hindi rin huminga sa paghihintay. Congratulations, Miss Montemayor. You're 8 weeks pregnant. Magdadalawang buwan ang sanggol sa sinapupunan mo? Tila tumigil ang mundo para sa dalawa. Ang katahimikan sa loob ng klinik ay naging bingi. Napahawak si Sarah sa kanyang tiyan. 8 weeks? Ibig sabihin na buo ang batang to sa loob ng maliit na kubo sa Hacienda Valderrama? Sa gabing naging totoong lahat sa pagitan nila ni Terence. Sa gabing ang baha ay nagangalit sa labas pero ang pag-ibig nila ang nagpapainit sa kanila. Dahan-dahan, lumingon si Sarah kay Alistair. Ang lalaki ay tila na estatwa, hindi makapaniwala. Ang galit na pilit nilang pinapakita sa isa't isa kanina sa boardroom ay biglang natunaw. Pinalitan ng isang katotohanang mas malaki pa sa anumang merger ng kumpanya. Buntis ka? Bulong ni Alistair, dahan-dahang lumalapit sa kama. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magtubig. Sarah, may anak tayo. Umiwas ng tingin si Sarah. Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang mga pisngi. Hindi ito dapat nangyari, Alistair. Akala ko tapos na tayo. Akala ko nalimutan ko ng lahat ng nangyari sa hacienda. Sarah, makinig ka sa akin. Hinuli ni Alistair ang kanyang mga kamay. Hindi ko alam ang tungkol dito at maniwala ka man sa hindi, Natasha was never a threat. Pinuntahan niya lang ako noon dahil gusto niyang humingi ng tulong sa pamilya natin. Pero wala naman kaming ugnayan. Hinayaan kong isipin mong mali dahil galit din ako. Galit ako dahil nalaman kong nagsisinungaling ka rin sa akin. Pareho tayong nagsinungaling, Alistair, hikbi ni Sarah. Pero ang batang ito, hindi siya kasama sa plano. Umupo si Alistair sa gilid at niyakap na mahigpit si Sarah. Sa pagkakataong to, wala ng Ice Queen at wala ng Cold Billionaire. Sila ay muling naging ang dalawang tao sa gitna ng sapa. Plano o hindi, anak ko to. Anak natin to. Diin ni Alistair habang hinahalikan ng noon ni Sarah. Hindi ko kayo pababayaan. Tapos na ang pagpapanggap, Sarah, at sa pagkakataong to, hindi ko hahayaang lumayo ka pa sa akin dahil lang sa pride nating dalawa. Sa loob ng tahimik na klinik, sa gitna ng gulo ng kanilang mga mundo, isang bagong buhay ang nagsimulang magsilbing tulay sa kanilang mga pusong matagal nang naghiwalay. Pagkatapos ng revelasyon sa klinik, tila gumuho ang pader na itinayo ni Alistair sa paligid ng kanyang puso. Wala nang malamig na milyonaryo. Ang nagbalik ay ang Terence na handang gawin lahat para kay Sarah. Pero sa pagkakataong to, hindi lang pag-ibig ang dala niya, kung hindi ang matinding pasensya para sa isang buntis na si Rafina Montemayor na biglang naging emosyonal at kakaiba. Isang gabi, makalipas ang ilang linggo mula nang magkasundo sila, dinalaw ni Alistair si Sarah sa penthouse nito. Bitbit ng isang malaking bouquet ng paboritong bulaklak ni Sarah at ang mga dokumentong kailangan nilang pirmahan para sa merger na ngayon ay mas parang prenuptial agreement na sa paningin ng kanilang mga abogado. Sarah, love, nandito na ako. Malambing na tawag ni Alistair habang binubuksan ang pinto. Naabutan niya si Sarah na nakaupo sa gitna ng sahig ng kanyang malawak na living room. Nakasuot ng malaking silk robe, magulo ang buhok at may hawak na kutsara. Sa harap nito ay isang mangkok na may kakaibang amoy. Alistair, sigaw ni Sarah at sa isang korap, bigla tong humagulhol ng iyak. Agad napatakbo si Alistair at lumuhod sa tabi niya. Binitawan ng mga bulaklak. Bakit? Anong nangyari? May masakit ba sa'yo ang baby? Tatawag ba ako ng doktor? Hindi, hikbi ni Sarah habang pinapahid ang sipon gamit ang dulo ng robe. Ang tagal mo kasi, kanina pa ako nagugutom. Kala ko iniwan mo na kami ni baby dahil ayaw mo na sa amoy ko. Nakahinga ng malawag si Alistair at natawa ng mahina. Hinalikan niya ang noon ni Sarah. Ano ka ba? Hindi kita iiwan. Na-traffic lang ako sa EDSA o ano ba yung kinakain mo?
Tumingin si Sarah sa mangkok at biglang nagliwanag ang mukha. Eto, nakaisip ako ng bagong recipe. Masarap siya, promise. Gusto ko sabay nating kainin. Tiningnan ni Alistair ang nilalaman ng mangkok. Lalaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng bowl ay may mainit na chocolate porridge o champurado, pero imbes tuyo ang sa ibabaw. Dilagyan to ni Sarah ng bagoong alamang at dinurog na cheese-flavored chicheria. Naparunok si Alistair. Ang sikmura niya sanay sa steak at fine dining, parang gustong magprotesta sa itsura pa lang ng pagkain. Sarah, sigurado ka ba dyan? Baka masira ang tiyan mo. Bakit ayaw mo? Muling bumagsak ang mga balikat ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay nagsimula na namang magtubig. Sinasabi ko na nga ba nandidiri ka sa akin. Ayaw mo na sa amin ni baby, sinabi ko na nga ba Yung Natasha na yung ganun gusto mo kasi hindi siya kumakain ng champoradong may bagoong. Wait, no love, hindi sa ganun. Iiyak na ako. Iiyak talaga ako, hikbi ni Sarah, na ngayon parang batang inagawan ng laruan. Pinaghirapan ko tong ihanda para sa ating tatlo, tapos ayaw mo? Ang sama-sama mo, Alistair Vance. Panic mode si Alistair, wala siyang choice. Sa mundong to ang salita ni Serafina at ng kanyang hormones ay batas. Sige na, kakain na, o eto na kukuha na ako ng kutsara. Kumuha si Alistair na isang punong kutsara ng champurado na may siniksik na bagoong at chichirya. Pikit mata niyang sinubo ito. Sa loob ng bibig niya, nagyera ang matamis na tsokolate, alat ng bagoong at asim-alat ng chichirya. Pilit na napangiti si Alistair. Habang pilit na nilulunok ang pagkain. Wow! Interesting flavor profile, love. Very bold. Talaga? Agad tumigil sa pag-iyak si Sarah at ngumiti ng napakatamis. Sabi ko sa'yo, masarap O isa pa, subukan kita. Sa sumunod na 30 minuto, matyagang napasubo si Alistair kahit parang sasabog na ang panlasa niya. Tinitiis niya ang lahat, makita lang ang saya sa mukha ni Sarah. Pagkatapos kumain, sumandal si Sarah sa dibdib ni Alistair habang inahaplos naman ng lalaki ang kanyang tiyan na wala pa namang gaanong matambok pero ramdam na nila ang presensya ng kanilang anak. Alistair, mahinang tawag ni Sarah. Bumalik ang seryoso at malambing niyang boses. Salamat sa pagtitiis sa akin. Alam ko mahirap akong intindihan itong mga nakarang araw, bulong ni Sarah. Hinalika ni Alistair ang tuktok ng kanyang ulo. Sarah, natiis ko nga magbungkal ng lupa. Matulog sa quarters na mainit para lang mapatunayan ang sarili ko. Ito pa kaya na pagkain ng champurado na may bagoong? Bale wala ito para sa inyo. Niyakap siya na mahigpit ni Sarah. Mahal na mahal kita, Terence. Mahal na mahal din kita, Sarah, sagot ni Alistair. At huwag kang mag-alala, bukas, kahit gusto mo ng ice cream na may ketchup, bibilin ko pa rin para sa'yo. Sa gabing yon, sa loob ng marangang penthouse, muling nagningning ang pag-ibig na nagsimula sa putikan. Wala nang mga maskara, wala nang mga lihim, tanging dalawang taong handang harapin ang anumang weird na pagsubok ng buhay at ng pagbubuntis. Basta magkasama lamang sila. Ang dating pag-iibigan sa hasyenda ay hindi lang basta nagbalik, mas tumibay pa ito, kasing tibay ng pangakong hinding-hindi na sila muling maghihiwalay. Ang sikat ng umaga sa huling palapag ng Valderrama Tower ay tila mas maliwanag kaysa sa mga nakaraang araw. Ngayon ang itinakdang petsa para sa makasaysayang turnover ng dalawang pinakamalalaking imperyo ng bansa. Ngunit ang higit sa pirma at selyo, ito ang araw ng pagtatagpo ng dalawang pamilyang dati ay puro negosyo lamang ang namamagitan. Sa loob ng malawak at marangyang conference hall, nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang lamesa sina Don Alejandro Valderrama at ang mag-asawang Don Enrique at Doña Victoria Montemayor. Sa gitna nila ay ang kani-kanilang mga abogado, bitbit ang makakapal na folder na naglalaman ng kinabukasan ng kanilang mga anak. Pumasok sina Alistair at Sarah na magkahawak kamay. Si Sarah nakasuot ng isang elegante at maluwag na maternity dress na kulay cream, habang si Alistair nakasuot ng paborito niyang navy blue suit. Sa sandaling makita sila ng kanilang mga magulang, ang tensyon sa loob ng silid ay napalitan ng isang kakaibang lambot. Serafina, anak? Tumayo si Doña Victoria at agad nilalwitan ng anak. Hinaplos niya ang pisngi ni Sarah bago bumaba ang kanyang paningin sa tiyan nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi ka ba nahihilo? Enrique, tingnan mo ang anak natin lalong gumaganda sa pagbubuntis. Napangiti si Don Enrique.
Ang kanyang dating matigas na anyo ay tila natunaw na rin. Mabutit narito na kayo, Alejandro. Mukhang hindi lang kumpanya ang pagsasamahan natin, kundi pati na rin ang ating mga apelido sa susunod na henerasyon. Tumawa ng malakas si Don Alejandro. Yan ang pinakamagandang investment na nagawa ko sa buong buhay ko, Enrique. Ang ipadala ang anak ko sa asyenda para matuto at doon pa pala makakahanap ng mapapangasawa. Nagsimula na ang formal na seremonya. Isa-isang binasa ng mga abogado ang mga probisyon. Nilipat ni Don Alejandro ang kabuuan ng Valderrama Logistics and Land Holdings kay Alistair habang formal ay binibigay ni Don Enrique ang Montemayor Shipping and International Trade kay Sara. Alistair, seryosong sabi ni Don Alejandro habang iniabot ang gintong ballpen sa anak. Pinatunayan mo sa putika ng asyenda na kaya mong tumayo ng mag-isa. Ngayong hawak mo na ang korona. Huwag mong kakalimutan ng mga taong nasa ibaba at higit sa lahat, alagaan mo ang pamilya mo. Pangako, Dad, sagot ni Alistair bago mabilis na lumagda sa mga dokumento. Sumunod si Sarah. Bago siya pumirma ay hinawakan ni Don Enrique ang kanyang kamay. Sarah, anak, patawarin mo ako kung hindi ako naging masyadong mahigpit sa mga pagsubok ko sa iyo. Gusto ko lang maging matatag ka. Pero ngayong nakikita ko na masaya ka, alam kong nasa mabuting kamay ng lahat. Salamat, Dad. Natutunan kong ang tunay na yaman wala sa mga barko natin, kundi sa katapatan sa sarili at sa mga taong mahal natin. Sagot ni Sarah na may ningning sa mga mata habang nilalagdaan ang huling pahina. Nang matapos ang pirmahan, nagpalakpakan ng lahat. Ang merger ay hindi na lang isang business move, ito ay naging isang family affair. Ngayong tapos na ang trabaho, pwede na ba tayong kumain? Tanong ni Sarah na biglang naging iyakin na naman ang tono. Gusto ko ng sinigang na baka, pero gusto ko may halong pakwan at maraming sili. Natawa ang lahat, maliban kay Alistair na agad tumayo. Narinig niyo ang CEO, magpakuha ng sinigang na may pakwan. Habang naghahanda ng tanghalian, lumapit si Doña Victoria kay Alistair. Iho, asahan mong buong suporta ng mga Montemayor at sa darating na kasal ninyo, ako ang personal na mamamahala sa lahat. Ayokong mahirapan ang anak ko. Salamat po, tita. Pero sa totoo lang, kahit sa maliit na kubo lang kami ikasal, basta't si Sarah po ang kasama ko, sapat na po sa akin. Tapat na sagot ni Alistair. Habang nakatingin kay Sarah na ngayon ay masayang nakikipag-usap kay Don Alejandro tungkol sa mga plano sa hasyenda. Sa huling bahagi ng pagtitipon, lumapit si Alistair ay kay Sarah, niyakap to mula sa likuran. Pinatong niya ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Sarah kasama ng kamay ng dalaga. Successor ng Valderrama at Montemayor? Bulong ni Alistair. Ang bigat ng responsibilidad mo, baby. Pero huwag kang mag-alala. Sina mommy at daddy ang bahala sa'yo. Humarap naman si Sarah sa kanya, ang mga mata puno ng pagmamahal. Sinong mag-aakala, Terence, na ang pagiging katulong at magsasaka natin ang magdadala sa atin dito? It was the best failure of my life, Sarah. Sagot ni Alistair bago siya hinalikan ng matamis sa harap ng kanilang mga magulang. Ang Hacienda Valderrama ay naging simbolo na ng kanilang simula. Doon sila naging totoo, doon sila nadapa, at doon sila natutong bumangon. Ngayon, bilang mga bagong pinuno ng kanilang mga imperyo, handa silang harapin ang mundo, di na bilang mga nagpapanggap kundi bilang isang pamilyang binuo ng tadhana sa gitna ng bukid. Ang katedral ay balot ng samyo ng sariwang peonis at puting rosas. Isang eksenang tila kinuha mula sa mga pahina ng isang mamahaling lifestyle magazine. Ngunit sa gitna ng lahat ng marangyang dekorasyon at mga kilalang panauhin, ang tanging mahalaga ay ang bawat hakbang ni Serafina Eloise Montemayor patungo sa altar. Ang kanyang trahe de boda gawa sa pinong lace na maingat dinisenyo upang yakapin ang kanyang nagdadalang taong anyo ng may dignidad at biyaya. Habang naglalakad siya, hindi niya mapigilang alalahanin ng mga araw na ang suot niya ay kupas na uniforme ng katulong at ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putik ng Hacienda Valderrama. Sa dulo ng aisle nakatayo si Alistair Vance Valderrama. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagpipigil ng luha. Wala nang maskara ni Terence, ngunit ang puso ng lalaking minahal ni Sarah sa gitna ng bukid ay naroon pa rin. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng pari, tila huminto ang mundo.
Ang kanilang sumpaan hindi lang mga salitang sinulat ng mga speechwriter. Ito ay mga pangakong nabuo sa ilalim ng ulan, sa loob ng isang maliit na kubo at sa gitna ng mga pagsubok na nagpatibay sa kanilang pagkatao. Sa bawat I do, tinatapos nilang kabanata ng pagpapanggap at binubuksan ang pinto ng isang buhay na tapat at puno ng pagmamahal. Makalipas ang ilang buwan, ang tahimik at payapang buhay ni na Alistair at Sarah ay biglang napalitan ng kaba at pananabik nang dalhin si Sarah sa St. Luke's Medical Center. Ang buong presidential suite ng ospital naging sentro ng operasyon para sa dalawang pinakamalaking pamilya sa bansa. Sa labas ng delivery room sa tapat ng malaking glass window ng nursery viewing area, naroon ang dalawang magbalae na tila mga bata sa sobrang excited. Sina Don Alejandro Valderrama at Don Enrique Montemayor di mapigilan ang kanilang kompetisyon kahit sa harap ng mga bagong silang na sanggol. Enrique, aminin mo na, lalaki ang lalabas dyan. Pagmamayabang ni Don Alejandro habang nakasandal sa salamin, ang kanyang mga mata matalas na nakamasid sa bawat galaw ng mga nurse sa loob. Ang lakas ng sipa ni Sarah nung huling dalaw ko sa kanila. Valderrama yan, matigas ang loob at handang mamuno. Isang bilyonaryong barako ang darating. Tumawa ng malakas si Don Enrique, ang kanyang tawa o malingaw-ngaw sa pasilyo. Masyado kang kampante, Alejandro. Tingnan mo si Sarah, lalong gumanda habang nagbubuntis, ibig sabihin babae ang bata. Isang Montemayor princess na magiging reyna ng shipping industry. Isang babaeng kasing talino at kasing ganda ng kanyang ina. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo habang sina Doña Victoria at ang asawa ni Alejandro ay napapailing na lang sa gilid. Abala sa pag-aayos ng mga gamit ng sanggol na kinuha pa mula sa Paris. Walang nakakaalam sa tunay na gender ng mga bata kundi sina Alistair at Sarah lamang dahil pinili nilang gawin tong sorpresa para sa lahat, lalo na sa kanilang mga ama na mahilig sa pustahan. Biglang bumukas ang pinto ng nursery. Lumabas sa isang nurse na may tinutulak na stroller. Ang katahimikan biglang lumaganap sa pasilyo. Ang bawat mata nakatutok sa sanggol na nakabalot sa isang asul na kumot. Isang napakagwapong baby boy. May matangos na ilong at makakapal na kilay na hiram sa anyo ni Alistair. Eto na, sinasabi ko na nga ba? Sigaw ni Don Alejandro na halos tumalon sa tuwa. Nanalo ako, Enrique. Tingnan mo apo ko, isang Valderrama. Ang aking tagapagmana ay narito na. Napayakap siya sa kanyang asawa habang tinuturo ang sanggol sa likod ng salamin. Maging si Don Enrique napangiti na rin. Kahit tila siya natalo sa kanilang biroan. Lumapit siya sa salamin, tinitigan ang bata ng may labis na pagmamahal. Sige na, Alejandro, sa'yo na ang panalong to, wika ni Don Enrique habang natatawa. Gwapo ang bata, aaminin ko, mana sa pagiging matikas ng mga Montemayor. Ngunit hindi pa natatapos ang lahat. Habang ang lahat ay nakatuon sa unang sanggol, muli, pumasok ang nurse sa loob at sa isang korap, muli itong lumabas na may tinutulak na isa pang stroller. Maingat niya itong tinabi sa unang baby boy. Ang pangalawang sanggol ay nababalot na isang kulay rosas na kumot, isang napakagandang baby girl na may mapupulang labi at mahahabang pilik mata, ang carbon copy ni Sarah. Ang pasilyo na kanina lamang puno ng ingay, biglang natahimik sa sobrang gulat. Ang dalawang Don halos isubsob ang mga mukha sa salamin para basahin ng maliit na card na nakadikit sa tapat ng mga stroller. Kambal! Sabay na bulala si Doña Victoria sa tuwa. Kambal ang apo natin? Diyos ko, Serafina! Hikbi ni Doña Victoria sa tuwa. Kambal pa lang tinago ninyo sa amin. Napahawak si Don Alejandro sa kanyang dibdib. Ang kaba ay napalitan na isang ligaya na di kayang bayaran ng lahat ng kanyang ari-arian. Lalaki at babae, isang Valderrama at isang Montemayor. Panalo tayong lahat, Enrique. Wala nang talo-talo dito. Nagyakap ang dalawang matanda. Ang kanilang dating alitan sa negosyo tuluyang nalunod sa saya ng pagkakaroon ng dalawang anghel na magpapatuloy ng kanilang mga pangarap. Sa loob ng recovery room, pumasok si Alistair. May dalang isang malaking punpon ng mga bulaklak. Nakita niya si Sarah na nakasandal sa mga unan. Ang mukha bakas ang pagod mula sa mahabang oras ng labor, ngunit ang kanyang mga matay nagniningning sa ligaya. Narinig mo ba ang ingay sa labas? Tanong ni Alistair habang nauupo sa tabi ni Sarah at hinahalikan ng kamay nito. Sino Dad at Don Alejandro? Natawa ng mahina si Sarah. Siguradong nagkakagulo na sila dahil sa kambal.
Sabi ni Dad nanalo daw siya, pero sabi ni Don Enrique siyang tunay na wagi. Biro ni Alistair habang inilalapit ang kanyang mukha sa asawa. Pero ang totoo, Sarah, tayo ang tunay na nanalo dito. Mula sa pagpapanggap sa gitna ng bukid hanggang pagbuo ng sarili nating pamilya. Di ko akalain ang pagiging katulong ko at ang pagiging magsasaka mo ang dadala sa atin sa gantong kagalakan. Bulong ni Sarah, sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Alistair. Hinalikan ni Alistair ang kanyang noo, damang-dama ang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Ang bawat hirap sa hasyenda, ang bawat ulan na tinatalunto natin, lahat yon worth it para sa sandaling ito. Mahal na mahal kita, Serafina, at pangako, hindi mararanasan ng ating mga anak ang magpanggap. Dahil palalakihin natin sila sa katotohanan at wagas na pag-ibig. Ang kwento ng kanilang pag-ibig ay nagsimula sa isang lihim. Lumago sa gitna ng pagsubok at ngayon, nagbubunga na isang bagong pag-asa. Sa labas ng ospital ang mundo patuloy sa pag-ikot, ngunit sa loob ng silid na yon sapat ng init ng kanilang mga yakap at pangako na isang kinabukasang sila mismo ang bumuo. Ang alamat ni na Alistair at Sarah ay hindi lamang kwento ng yaman at kapangyarihan, kung hindi, kwento ng dalawang pusong nahanap ang isa't isa sa pinaka-imposibleng pagkakataon.